So, magandang araw, gagawa na naman ako ng video. So, about to dun sa sa mga babae na willing kumabit. Kaya nga may kumakabit kasi yung lalaki may opportunity dahil sa itsura niya. So, first muna yung itsura, tapos second na lang yung pera niyan or personality. Kasi yung personality, last yan na yun eh, last na yung personality. Ang mahalaga parang LMS, 'di ba? LMS, looks, money, status. Tapos yung panghuli na lang yung personality kasi yung ibang mga babae, 'di ba? Ah, kahit na binubugbog sila or basta may status yung lalaki tsaka may itsura, pogi, tsaka pera, okay na sa kanila 'yon. Parang kasi babae gusto rin nila sinasaktan sila eh, yung parang wired sila sa drama, ganon. 'Di ba nga pag nagbubuntis sila kaya nga nila na makaramdam ng sakit, yung pain tolerance nila mataas. So parang wired sila na ganun. Ewan ko kung may pagka-weird eh. Kahit na kuwari, nakikipag-sex ka sa babae, kahit sinasakal mo sila or kinakagat, parang mas gusto pa nila, nasasarapan sila or something. Kung gusto ka, hindi ko sinasabi yung sa mga pro. Kasi kung sa pro gawin mo yun, didemanda ka. So, kung gusto ka nung ka-sex mo. So, yun nga. Ah, ano ba mga factors bakit kumakabit yung mga babae? So, yung marami kasi factors yan eh. Yung, kuwari, unang-una doon yung mga matataas body count. Yung mga babae na mataas body count o may mga experience na hindi na mahalaga sa kanila gaano yung yung mga pera, ganyan, or kung status mo. Basta nag-jive kayo, tsaka okay itsura mo, willing sila kumabit. Kasi nga, ang gusto lang naman ng mga, mahirap kasi i-please yung yung mga matataas body count eh. Kasi nga, nakukumpara ka niya sa lahat ng niya, ng mga exes niya. So, pagka ganun, ang mauungunan yan is pogi. Kung pogi ka, ikaw yung pinaka-pogi sa mga nakadate niya, malamang willing siya makipagkabit sa'yo, sa lalaki. So, ano pang mga factors bakit online? So, kuwari sa lugar nila, wala ganong mga may itsura or katrabaho niya. Tapos, meron nga ako napanood sa ITV. 'Di ba may mga data na pinapakita na mga nagmi-meet up sa mga bar, ganon. Pero yung nag-meet up sa bar, nag-online muna yon tapos nag-set ng date para mag-meet sa bar. So, medyo brutal yung pinakita niyang data kasi online is real life talaga. Malaki talaga epekto ng online. So, ayun. 'Di ba yung mga nakikita mo? Nalalaman ko yun eh. Minsan sa mall, inoobserbahan ko yung mga lalaki at babae. Yung parang first time nagkita, ganun. Obvious na obvious sa online sila nagkakilala. Meron nga ako nakita lalaki, parang niyakap niya yung babae. Yung babae naman parang last nakita na yun. Kasi makita mo naman obvious yung yung body language eh. Sabi ko, ay, wala tong lalaki na to, wala na to second date. Sabi yung gano'n. Yung body language kasi parang awkward gano'n. So, yun. Sa online, maraming opportunity babae. So, yung mga lalaki rin, ganun din naman eh. Yung may mga itsurang lalaki, mas maraming may opportunity. Actually, pabor sa kanila tong online na to eh. Pero hindi ko kahit naman ngayon na, kasi nga, halos lahat na ng lalaki, same na ng strategy. Gusto makipag-meet up, tapos SEX na agad. So, kahit pangit, average, may itsura, alam na yung game na ganon. So, yung babae, mahirap na sila maka-meet up. Gagawin ka na lang niyang emotional tampon, mga kwento-kwentuhan, ganyan. Tapos, makikipag-meet up na lang sila pagka trip na trip ka nila. Tapos, mas marami siya mabe-benefit. Ano pa ba yung mga willing makipagkabit? Yung mga pangit genetic.
yung mga babae na below yung bottom sila sa barrel. Lahat medyo to kasi 'di ba yung mga pangit, matataba, single mother, 'di ba sila yung bottom sa barrel. So pero gusto pa rin nila may itsura hanggat maaari. Parang minsan nga binababaan nila yung standard eh. Nalaman ko to dahil sa ka-FWB ko eh. Kasi sabi niya, meron siya mga nakaka-match sa Tinder, sa mga dating app. Pero, hindi naman siya nire-replyan. So, binababaan na niya yung standard niya. Tapos, sinabi niya, bakit ako napili mo? Sabi niya, ako raw kasi pinaka-bottom sa barrel. Yun sinabi niya. Pero may halong kasinungalingan yun kasi hypergamous yung mga babae. Kasi lamang naman ako sa kanya ng looks ng 1. Tapos, medyo mataba pa siya, chubby. Tapos yung trabaho niya, cleaner lang sa hospital. So pareho kami pinagtatrabahuan. Pero yun nga, may profession ako. Hypergamy ginamit dun. Yung looks ko, yung unang pangalawa yung profession ko. Yun lang naman yun eh. Yung money, status, looks, money, status, LMS. Face and LMS. Face dahil looks, money, status. So yun yung yung mga pangit, tapos matataba, bottom sa barrel. Yan, mga willing yan kumabit. Kasi nga, ayaw na nila magpalahi sa mga sa mga average kayo. Sa mga pangit, ayaw na nila magpalahi. So kung hindi ka na pre-select, kuwari, tingin mo sa sarili mo average ka. Ako nga tingin ko sa sarili ko sub 5 ako eh. Pero merong pre-selection sa akin. Ang pumapatol pa rin sa akin sub 5. So hindi pa rin ako proud. Pero nakaka-proud lang din siya kasi passive yun eh. Passive yung nangyayari. So pag wala ka na experience na ganun, yung pre-selection, ibig sabihin hindi ka talaga desirable. Hindi ka talaga desirable ng Kung simula bata to kasi 'di ba sinabi ko nga nag-reach ako ng 19, marami na ako nakaka-meet up, nakaka-date. Tapos since 19 hanggang 33, tuloy-tuloy ako may karelasyon nun. Wala akong dry spell. Na dry spell na lang ako nung 33 hanggang 35. Hanggang 35. Kasi nga, pumunta ako dito sa bansa na to. Dito sa bansa na to, western country to, brutal dito eh. Mahirap magkaroon ng syota dito. Plus, above 30 na ako. Yun yung disadvantage pagka, yung age pill, apektado ka. So, ano pa ba yung mga factor bakit kumakabit yung mga babae? Saturated na. Wala nang game. Kasi lahat naman ng lalaki gusto ang SEX pangit, average, pogi. So mas pipiliin na lang nila dun sa magpapalahi sila dun sa may itsura. Kasi wala nang game eh. Tapos may trabaho pa sila. So mataas ang chance na ma-hire yung mga babae ngayon. Mas maraming babae na may opportunity sa trabaho. Nasasapawan na nila yung lalaki. Sa eskwelahan pa nga lang din, dumadami na yung mga babae. Dami nang nag-i-stemming, K-12, nagka-college. So, yun yung mga factors na hypergamy naman lahat to eh. Hypergamy sa looks, or genetic. Genetic determinism, hypergamy sa looks pa rin. Pero, may status ka, LMS, money. May money ka. So, ganun pa rin naman. Pre-selection. Ano ba yung pre-selection na yan? Bakit may ganyan? Hypergamy pa rin yan eh. Bakit sila dun? Mas willing na sila dun sa mga na pre-select. Kasi yung mga pre-select, maraming mga experience yan. Tapos may mga itsura yan. Tsaka, responsable. Sa perception nila, hindi ko sinasabi sa perception ng lalaki. Kasi once na pre-select ka, parang may halo effect kasi rin yan eh. So, ayun. Yun yung mga factors bakit
willing yung mga babae na mag-share sa isang lalaki na ano, yung pre-selection, tapos yung mga bottom of the barrel, matataba, pangit, tsaka yung single mother, yan, mga willing yan kumabit. Pero ngayon nga, napansin ko mga single mother, parang dahil wala na nga game, kasi lahat na ng lalaki, di ba kung babae, lahat ng babae gusto ay pogi lang, lahat naman ng lalaki gusto ay sex lang. So, kesyo pangit pa yan, average or pogi, pag nakipag ano yan sa online, or kahit sa personal, konting usap, meet up, tapos ano na siya, yayayain na lang sa bahay, ganun. Punta ka na lang dito, sleep over tayo, nood na lang Netflix. Actually, dapat nga ganun lahat gawin ng mga lalaki para game over na talaga, magkaalaman na. Kaya sinishare ko tong mga black pill knowledge sa inyo kasi kung sa perception mo, bakit ako pinag-aantay nito? Sa chat, binibigay niya lang ng ano, lalo na yung may mga experience. Sa chat, binibigay niya lang to ng meet up. Kasi na-experience ko na yun 3 beses na binibigay sa unang meet up talaga Tapos meron pang one night stand Bukod pa yun Tapos magiging girlfriend mo. Nasa sayo na yun kung gusto mo silang gawing girlfriend. So, yun na yung perception ng mga lalaki ngayon. Kaya wala na rin gaanong game. Kaya dahil doon, mas nagiging mapili yung babae. Sabi, total isi-sex rin naman ako ng mga to. Bakit pa ako pipili ng pangit tsaka average? Doon na ako sa pogi kasi kung madisgrasya man ako, win-win pa rin sa genetic lottery. So, yun yung sinasabi ko. Kaya maraming babae na willing na mag-share sa isang lalaki. Kasi sa black pill, yun yung status yun yung status mo na rin yung ano mo yung pre-selection. Tsaka yung pagiging pogi mo. Yun na yung status mo. Si Daniel nga biruin mo. Di ba si Daniel, daming naiinis sa kanya. Kuwari lang naman ang iinis yun Tapos inaasar pa siya na jutes. Yan jutes na yan. Hindi naman factor yan pag pogi ka Pag pogi ka, hindi factor yan. Ikaw ba? Kasi yung mga lalaki, yung mga babae kasi, kung wari lang namang mapang-asar yan na ganyan yung shaming tactics para patulan sila. Pero pagka tinira naman sila ni Daniel, papayag naman sila. Kung wari lang sila nang aasar ng jutes, tsaka yung mga babaero, ganyan. Kung wari naiinis sila kay Daniel, pero ganun pa rin, marami pa rin siyang fans na babae kung i-scroll mo bawat picture niya. Kasi nga pre-selected na siya ng masa na plus yung 11 years pa yon. Isa pa yon. Pag tumagal lang ganun 11 years, so ibig sabihin marunong mag-maintain si Daniel for 11 years. Kasi yung babae, everyday yan shit test. Kuwari ka relasyon mo na yan, everyday yan may shit test. Yan, biruin mo na patagal niya na 6 years na ganun, na ma-attach yung babae emotionally. Ako nga isang beses ko lang nagawa yun na tumagal na 6 years. Promise, tingnan mo to, itong ka-FWB ko 2 months lang. Tapos yung ex ko dati 3 months lang. Yung unang meet ko na SEX ko, meron namang isa na submissive sa akin, pero dinispatch ako kasi nga may attitude na palaaway. So tumagal yun ng 1 year. Wala talagang tumatagal sa akin na ng matagal. Yun lang talagang isa, yung katrabaho ko, tumagal ng 6 years. So yun yung sinasabi ko, everyday talaga may shit test. Tsaka alam mo bakit may ganun? Kasi sa hypergamous nature ng babae, gusto nila lagi perfect, tapos gusto nila lagi kung ikaw yung pinaka-best na opportunity nila. Pero minsan yung hypergamy na nature nila, nagba-backfire yan kasi sa kakaganyan nila, tumatanda sila, nasasayang oras nila. Tsaka, ayun nga, yung late na i-break yun. Kagaya ni Catherine,
kung may utak siya, dapat dati pa niya brinik si Daniel. Medyo late na 27 ka na kinain na yung ano mo. Kaya si Daniel, kampante pa rin. Sinabi niya, hindi mo na mababalik yung oras. Which is totoo naman talaga Hindi mo na mababalik oras. Siya, papalag pa yung genetic niya, lalaki siya So, kahit nga hanggang 40 yun Kaso si Daniel, medyo mabait pa rin kahit papaano. Tsaka, una niya yun Una niyang GF yun So, parang malaki rin impact nun. Pero kung una niyang GF, nasaktan siya or nalaman niya yung black pill, malamang iba gagawin niya move. Hindi siya gaanong masasaktan sa breakup. Ngayon mukhang ano pa rin siya, affected pa rin siya Pero kung na black pill siya, manchichicks na lang siya na manchichicks kung sinong opportunity dyan. Yun yung sinasabi ko na na tsaka alam na ng mga lalaki na pre-selected yung paano pastayin yung babae. Kasi nga, everyday yan shit test. Biruin nyo, napatagal niya ng 11 years yun. Medyo mahirap yun Mahirap patagalin ng minsan nga 1 month or 2 months pa lang, parang medyo nagfe-fade na sila Kuwari nagustuhan ka na nila dahil sa itsura mo. Tapos bukod pa dun, dyan na papasok yung yung personality mo. Tapos yung, lalo na sa mga matataas body count na babae. So, paano? Yun lang siguro. Ano pa bang mga bakit willing pa sila na makipagkabit? Kasi wala nang game Wala na talagang game. Actually, harap-harapan na nila yan sa Facebook sinasabi na may trabaho naman kami. Kaya nga kami nagtatrabaho Yun sinasabi ko. Kaya yung mga babae, nag-i-stemming sila. Nagpursue ng career sa pagiging professional, climb ng ladder. Kasi ang gusto nilang ma-attract is yung top 5%, 1%, 10%. Anong pang percent yan? Yung may itsura, tsaka may looks, may money, tsaka status. Yun lang naman yun Ayaw na nila pumatol sa average gaano. Yung mga average, pag na lang yan for backup. Kuwari magre-reach na sila ng 30. Pinatulan nila yung average. Mag-isip-isip na yung average na lalaki kasi for na lang yun, transactional. Lahat naman talaga transaction, pero yung transaction na tungkol sa genetic determinism is yung genetic mo yung namili. Yung attraction mo is based sa genetic, which is makikita base sa looks. Hindi siya about sa personality, money, or status. Kasi merong mga babae talaga na willing talaga kumabit dun sa tarantadong lalaki dahil lang pogi tsaka may itsura. Tapos wala naman ding nangyayari sa buhay nila. Yung walang pera, tapos wala pa ganong stable na trabaho. On and off lang. Pumapatol sila lang ganun. Tawag nga ni Koy Koy dun, di ba? Ride or die. Ride or die. Ibig sabihin, down na down talaga yung babae sa lalaki dahil trip na trip niya yung lalaki. So, kung ano man yung gusto ng lalaki, willing siya sumunod. Yun yung sinasabi ko na true love ng babae. Kung down siya sa'yo. Kung down yung babae sa'yo, yun yung true love. Ibig sabihin, yun yung genuine desire. Nagnana siya sa itsura mo. So, paano? Yun lang, 20 minutos. Peace.